Hi, I'm Brother Sunny Hagos. Ang nakaraang episode ay ang isang nasabi ko doon, ang unang hakbang sa aking pagbabalik sa simbahang Katoliko ay Mariology. Ngayon siguro dito naman sa episode na ito ay yung pangalawang hakbang. Wala ng pangatlo, pangalawa lang. Ang pangalawang hakbang sa pagbabalik ko po sa simbahang Katoliko ay tungkol po ito sa ecclesiology. Ano po ba itong ecclesiology? Ito po yung teaching about the church. Maliwanag po sa akin sa Biblia na ang simbahan ay isang singular na simbahan. Sinabi po ng Panginoon na Matthew 16:18, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Alam niyo po, hindi sinabi ng Panginoon na I will build my churches. Ang church po, noun yan. Churches, noun yan. Ngayon, ang church na itatayo ng Panginoon ay hindi po plural. Yun po'y singular. Maliwanag po yun sa Biblia at maliwanag din sa akin yan. Sana maliwanag po sa inyo. Ngayon, ito pong singular church na ito, siguro ang magkukonfuse po sa atin dito ay ginagamit ng salitang plural. Kahit sa Biblia, ginagamit din po yung churches. Dahil ang simbahan po ay parang mangga. Ang mangga, isang puno lang. Maraming mga malalaking sanga. Ang mga sanga, yun ang tatawaging churches, pero isa lang dapat ang puno. Ang totoo pong iglesia ay yung iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo, na pinamunuan ng Espiritu Santo nung wala na po siya dito sa lupa. After na umalis po siya sa panahon ng Pentecostes, umalis siya, Ascension, tapos pinapunta niya dito ang Espiritu Santo sa Pentecostes para pamunuan yung iglesia. Iisang iglesia lang po yun. Sabi ni Lord Jesus, ang iglesia, ang iisang iglesia na kanyang itatayo, yung singular church na kanyang itatayo, ito po ay hindi matatalo ng kahit anumang kapangyarihan, kahit nga po ng mga gates of Hades, ay hindi po makakatalo nito. Wala pong makakatalo nito. Pero hindi po ito siya isang warrior. Kaya lang hindi po ito pwedeng matalo kahit anong kapangyarihan o ma-pace out ito. Gaya ng pinaniniwalaan ng ibang mga hindi Katoliko at hindi mga evangelicals. Hindi po talaga ito matatalo. Ngayon, ito pong singular na church na ito po yung simbahan na nagsimula sa panahon ni Lord Jesus. Nagpatuloy sa lahat ng centuries hanggang ngayon sa ating panahon na 20 centuries. Ito po yung simbahang ito ay hindi po ito nawawala sa bawat siglo. Now, bilang alliance po ako dati, nag-isip ako, ito ba ay alliance na simbahang ito? Ay hindi po pwede maging alliance po ang simbahang ito. Unang-una, ang alliance o ang Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines ay sa Amerika yung po'y CMA. Maaaring sa ibang bansa, baka CMA din yon. Tapos sa Pilipinas, ang CMA ay Kamakop, Christian and Missionary Alliance. Hindi po ito pwede na ito ang maging iglesyang itinayo ni Lord Jesus. Kasi ang CMA ay itinayo po ni A.B. Simpson. Si A.B. Simpson po ay isang pastor ng Presbyterian, kung hindi po ako nagkakamali. Alam niyo po, ang grupo ng Presbyterian, yan po'y galing din sa grupo ni Martin Luther. Ang grupo po ni Martin Luther, tawag ay Lutheran. Yung po'y grupo na hindi kasama sa simbahang Katoliko. Kasi ito po si Martin Luther. Isa po itong dating pari sa Katoliko na in-excommunicate po ito ng simbahang Katoliko. So, by virtue of excommunication, ay hindi po ito talaga bahagi ng simbahang Katoliko. At dito po traceable yung Christian and Missionary Alliance. Now, by virtue na hindi po siya kasama doon sa first century church at siya po'y
parang sinimulan sa, sabihin mo, kalahati na o mahigit kalahati na ng kasaysayan, ay sa naiintindihan ko, hindi nga po talaga ito bahagi ng simbahan. Now, ano po ba itong simbahan na nagsimula sa simula at hanggang ngayon ay nandyan pa rin at walang wakas? Ito po yung simbahang Roman Catholic, hindi po official na pangalan. At ito po ang official na tawag sa kanya ay One Holy Catholic Apostolic Church. Ito po ay pinatutunayan ng kasaysayan at may on record po ito. Kuminsan, ang dahilan kung bakit ayaw na po natin maniwala na ito ang simbahan o visible church ng Panginoon ay dahil sa kasamaan ng maraming tao na nakapaloob dito. Minsan yun na ang paraan natin ng pagdidetermine na hindi nga po ito ang simbahan kasi dahil sa ang mga taong nakapaloob dito ang sasama eh. Ay totoo naman po yan eh. Ang mga 80% po ng Roman Catholic ay hindi po nagsisimba. Talagang nabubuhay sa kasalanan, kagaya rin ng maraming evangelicals. Pero hindi po yun sapat na dahilan para hindi po ito kilalanin na ito po yung simbahan sa simula at hanggang ngayon ay nandiyan pa. Babalikan ko po ang talk na ito. At ipapaliwanag ko po sa pagbabalik kong yun sa topic na ito, bakit masama po ang mas marami sa simbahang Katoliko. Pero ngayon, hindi ko muna didiscusin for a reason, na kasi ang sinasabi ko lang dito sa point na ito, ay ito ang pangalawang hakbang na bumalik po ako sa simbahang Katoliko dahil maliwanag po sa akin na ang simbahang Katoliko ay ito po yung simbahang itinayo noon sa unang siglo. Nakilala po siyang bilang Jerusalem Church. Tapos ito po ay nag-spread sa Judea at Samaria. At noong bago po matapos sa early po ng 2nd century, mga 110, si Saint Ignatius of Antioch ay dinescribe niyo po ito bilang Catholic Church. At ito pong Catholic Church na yon, na yun po yung iglesyang itinayo ng Panginoon, naging Catholic Church. Ang Catholic ay adjective po yun. Nang ibig sabihin, ang simbahan ay nasa buong mundo na. Ito pong Catholic Church na ito, inaffirm po ito ng Apostles' Creed. Dalawang credo, whether Nicene Creed or Apostles' Creed. Singular po ang simbahan dyan. Catholic Church. At ito pong Catholic Church na ito, alam po ito ng mga alliance na nag-aaral ng kasaysayan. Ito po ay nagkaroon ng schism 1054 pa. Merong West and East, yung ang simbahan pong itinayo ng Panginoon ay ito pong ang simbahang itinayo ng Panginoon ay yung simbahan po doon sa yung mga apostol na inabutan ng Espiritu Santo noong Pentecostes. Yun ay mga 120 people. Yun po yung unang iglesia. Pangalawa, yung 120 people na yun ay nag-preach po si Peter. Tapos yun po ay 3,000 people yung na-convert doon. Now, ito pong grupo na ito po yung lumaganap sa Jerusalem, sa Judea at Samaria. Ito po yung tinatawag na singular church. Ngayon, ito pong singular church na ito na sinasabi ko sa inyo, ito po yung lumaganap sa buong mundo. Iisang iglesia lang po ito. Tapos, pinamamahalaan ng mga apostol sa simula. At nung nawala na yung mga apostol, ay pinamamahalaan po ito ng mga church fathers, ayon po sa kasaysayan. At ito po yung tinawag ni Saint Ignatius na Catholic Church. Ngayon, ito pong ganitong klaseng pakaintindi ng iglesia, ito po yung naintindihan ko doon sa opisina ni Tatay Dudong Limchua noong dinala po ako ni Brother Noe doon pagkatapos ko mag-seminar sa Oasis of Love. Dahil po doon sa parang hindi tama yata yung grupong aking kinakaaniban na alliance.
Tapos, hindi naman ito bahagi ng iglesyang itinayo ng Panginoon, ay masasabi ko po talaga na kailangan ko talagang umalis sa grupong ito. At total, bukas naman ang pinto dito sa simbahang itinayo ng Panginoon, ay kailangan ko talagang umalis dito sa isa at lumipat ulit dito kung saan po ako ay dati po talaga akong kasama. So, mga kapatid, iyan po yung aking testimony na ito pong Mariology at ito pong Ecclesiology na tema. Ito po yung dahilan kung bakit po ako nagdesisyon na magbalik sa simbahang Katoliko. Pero sa pagbabalik ko po sa simbahang Katoliko, hindi po ibig sabihin na tinatanggap ko na lahat ang doktrina ng simbahang Katoliko. Ang totoo po niyan, inabot pa po ako ng 8 taon bago ko po natanggap ang halos lahat na tuturo ng simbahang Katoliko. Kasi kagaya rin po ng pagka-convert ni Scott Hahn doon sa Estados Unidos, ay nag-aral po ako ng doktrina ng simbahang Katoliko. At doon ko po nadiskubrihan na ito palang mga turo ng Katoliko, parang mali ang dating sa atin, pero yun po pala ang tamang doktrina. At sa mga susunod po na aking episode, akong po yan ipapaliwanag.